Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, ang tindi po mga kabida ng privilege speech po ni Senador Rodante Marcoleta po mga kabida. Kahapon po sa Senate session kung saan po patama po yun mga kabida sa kanila hong presiding officer that time ito hong si Senador Ping Lacson po mga kabida. Mantakin nyo, pinamukha po ni Senador Marcoleta po mga kabida, na iba yung direction po ni Senador Lacson dito ho sa pag-imbestiga ho mga kabida, sa issue po ng flood control project. Okay? Para daw nililihis ito pong investigasyon po mga kabida, papunta na sana dun sa target po bigla pong nililihis daw mga kabida. At ginawa ho niyang example po dito ito pong witness na si Orly Gudeza nagbanggit po ng mga pangalan katulad na lang po kay dating House Speaker Martin Romualdez, Congressman Zaldico mga kabida. Yun. Ang ginawa, siniraan pa. Okay? Dahil lang doon ho sa notarized affidavit na dinisclaim po makabida ng isang abogado na hindi daw niya pirma yun. Diba? Kahit na po nag-take oath po siya makabida sa Senate Blue Ribbon Committee, parang diniscredit po yung kanyang pag-take oath po doon. Kasi ang binigyang halaga po dito ito pong notarized affidavit na pwede naman sana mga kabida na kahit na wala hong affidavit po basta ang importante doon nakapanumpa po siya, okay, sa Senate Blue Ribbon Committee po. Ngayon posibleng kakasuhan daw ng perjury po mga kabida mga ganitong bagay. Sa tingin po ni Marcoleta is distraction po ito doon po sa witness na mas matapang pa raw sa mga senador. Okay, mas credible pa raw mga kabida sa mga senador. Kasi po, binanggit po ni Senador Marcoleta na ilan daw sa kanila doon takot daw kay Speaker Martin Romualdez. Pwera lang po sa kanya mga kabida. Eto, pakinggan muna natin ito pong medyo mahaba po na litanya mga kabida ni Senador Rodante Marcoleta. Narito po. Binanggit na po ng dating Senate President ang nangyari do sa statement ni Diskaya. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Ngunit nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yun. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo natatakot. Ginoong Pangulo, naghalo na po ang balat sa tinalupan. Bakit po? Ngayon ko lamang po nakita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Hindi pa po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent, yung resource person, na tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang pag-imbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Ang sabi ko po nung nasa ikalimang pagdinig pa lang tayo, sapagkat nakikita ko na po ito, kaya po naghangad pa ako sa ating chairman na sana'y paraanin niya ako, meron lang akong gustong isang guni muna at pag-usapan sana muna. Hindi naman po ako nabigyan ng pagkakataon kaya nagkaroon pa po ng konting sagutan doon. Ito po yung gusto ko sanang
ayusin muna, pag-usapan muna natin. Lalong-lalo na po, ang kaugnayan natin sa bagong tatag na ICI, Independent Commission on Infrastructure. Ano po bang ugnayan natin dito? Hindi po ba tayo mag-uusap muna? Hindi ba tayo gagawa ng regulasyon muna? Meron po tayong mga doktrinang isinasaalang-alang. Nasaan na po ang institutional boundaries? Nasaan na po ang separation of powers? Nasaan na po ang system of checks and balances? Di ba natin isasaalang-alang ito? Dadalawang tao lamang po ba ang mamamagitan sa pagitan ng mga institusyon na ito? At mawawala na po kami sa picture? Are we supposed to be kept in the dark, Mr. President? Yung po, kung mo ba sinabi ng ICI na isa sa kanilang mga poder, kapag ka nag-request po sila, makakakuha sila ng impormasyon sa House of Representatives, sa Senate, sa Korte, sa Sandigang Bayan, at kahit sinong otoridad. Ibig ba sabihin wala na tayong opsyon na tumanggi? Kailangan po natin pag-usapan muna yon. Ang nangyayari po sabog-sabog na po eh. Baka nga yun ang isang dahilan kung bakit nag-resign po yung advisor na si Mayor Magalong ng Baguio. Yung pong mga pasaring, ito po yung nakakapagbigay sa atin ng hindi naman kailangang pag-aaway-away o pag-aalitan. Hindi po maganda sa ating panig ito. Tingnan lamang po natin yung interview sa DCMM ng ating kasamahan, chairman ng Blue Ribbon Committee, ng mga host ay si Victoria Tulad at si Christian Yosores noong September 28, 2025. Ang tanong po nila, ilang hearings pa ang nakikita ninyong gagawin ninyo? Ang sagot po ng ating kasama, Senator Lacson, yun ang hindi ko pa masabi. Dahil kung may bagong lumalabas na mga testigo at masustansya yung sasabihin, meron pang mga kakulangan na dapat na mapunuan, magtawag tayo ng pagdinig. Tama naman po yun. Pero ito pong pangalawang saknong, ang sabi po, pero kung paulit-ulit lang at masa-sidetrack o kaya palihis yung direksyon ng inquiry, yun ang i-assess namin kasi medyo lumihis na. Ano po yung lumihis? September 28, dito lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa. Lumihis po ba o dumiretso? Mula kay Saldico, ikinonekta po niya kay Martin Romualdez. Sa akin palagay, dumiretso po, hindi tayo lumihis. Pagkatapos tinanong pa po, do you think po, coach po si Gutesa? At iba pong observation, baka si Senator Rodante Marcoleta dahil parang sinabihan siya nung nagbabasa siya. O nalimutan mo, balikan mo itong paragraph na ito. Naipaliwanag ko na po kung bakit ko lamang sa sinansala at sinabi kong balikan mo sapagkat meron nga po siyang nalalaktawan base po sa sinusundan namin na binabasa niya na dokumento. Ang sagot po ni Senator Lacson, medyo natawa pa nga siya, kayo nang humusga sa lahat ng yan, tayo nag-viral na. Siguro, ang sasabihin ko na lang, yung hula nyo, yun ang hula ko. O hula ko, hula nyo. Parang, your guess is as good as mine. Hindi po maganda yung inference eh. Parang ang lumilitaw, kinots ko eh. Bilang isang abogado, magmula po nung ako'y maging abogado, inisip, hindi ko po ginawa yung mga bagay na ito. Kumisal nga ako eh. Hindi na abogado, sila pa yung nagsasabi eh. Katulad po ni Saldico. Ang sabi ko lang naman po eh. Matunog na yung pangalan niya. Napakaraming sources na nagsasabi, kumukonekta kay Saldico, pwede ba natin siyang imbitahin? Ang sabi po, hindi na raw siya imbitahin because of interparliamentary courtesy. Ang sabi ko po, ang interparliamentary courtesy hindi po nalalabag kung iimbitahin lang siya. Halimbawa, invitation letter lang. Nagawa ko po yun kay Congressman Toby Chanco. Voluntaryo po yun eh. Kung darating siya, salamat. Kung hindi siya darating, okay lang. Ngunit,
Ang pinag-uusapan natin ay problemang kasangkot na po ang kinabukasan ng ating bansa. Sasabihin ba natin interparliamentary courtesy? Nakikinig po ang buong bayan. Tatakpan po ba natin ang dahil sa interparliamentary courtesy? Nakasulat po ba sa bato yun? Absolute po ba yun? Yun po yung aking ikinasasama ng loob eh. Hindi po tayo dapat mag-away-away. Iisa po ang ating layunin. Ang ating bansa ang pinaka-importante sa ating lahat. Bakit po kinakailangang ilihis natin? Bakit po tayo gagawa ng paraan para pagtakpan po natin ang hindi dapat pagtakpan? Ginoong Pangulo, ngayon po ay masasabi ko, si Master Sergeant Orly Gutesa ay mas credible pa po kaysa sa marami sa atin dito sa kapulungan ito. Si Master Sergeant Orly Gutesa, mas matapang kaysa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Ayun po. Dalawang punto lang po, yung kanyang privilege speech po doon, mga kabida. Unang-una po, yung sinabi po ni Senador Marcoleta, mga kabida, na mas matapang pa po, itong si Orly Gutesa, kaysa ilan po sa mga senador dyan, mga kabida. At meron pong kredibilidad, ito pong si Orly Gutesa kaysa dito ho sa ilang mga senador. Kasi ho, unang-una po kaya pong kasi unang-una po matapang pong binanggit po, mga kabida, ni Gutesa, ito pong mga pangalan po ni na Zaldico at saka Speaker Romualdez, mga kabida. Diba? Na hindi po nagawa ng mga senador. Alright? Hindi ho mabanggit-banggit, mga kabida. Kaya nga, sabi po ni Senador Marcoleta, baka naman po takot yung mga ilang senador dyan. Pwera lang po sa kanya. Hindi daw siya takot po kay Speaker Romualdez. Pero yung iba dyan, parang ayaw pong mabanggit po, yung pangalan po ni Romualdez. Buti na lang po, ito pong si Gutesa, ang tapang po. Binanggit. At hindi lang po basta-bastang binanggit. Hinatiran pa ng pera. Okay? Mali-malitang pera, mga kabida, sabi po ni Gutesa. O see? Ang punto lang po doon ho ni Marcoleta, kasi po, iisa lang po yung goal ng Senado, which is malaman po yung katotohanan at magkaroon po ng accountability ito pong mga mapolitiko man o ito pong mga nasa gobyerno po, mga kabida, na sangkot dito ho sa corruption po, sa flood control projects, mga kabida, po. Yun lang yung gusto kong malaman po ng mga senador. Dapat isa lang po yung kanila hong goal dito. Kaso lang po parang nagbabangayan po, mga kabida, kanya-kanyang interest po, Ang iba dito sa kanila gusto kong mapin down ito pong si Congressman Zaldico at saka ito pong si Romualdez. Meron naman pong mga senador po na halata po, mga kabida, na pilit pong iniiwas po, yung investigasyon doon po kay Romualdez po, mga kabida. Okay? Kumbaga, nililihis po. Kung tutuusin po, mga kabida, mas maganda yung investigasyon po ng Blue Ribbon Committee sa ilalim po ni Marcoleta kaysa dito ho kay Senator Ping Lacson, Kasi parang may mga reservations po, ito pong si Senator Ping Lacson, Para bang alanganin ho siyang banggitin, kung sino-sino man po yung pwede hong mabanggit dyan po sa investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee, po, mga kabida. Kaya nga yung inilabas po ni Marcoleta, ito pong si Gutesa, nahalata po ninyo, bigla hong nawala si Lacson. Ang nag-close po sa pagdinig po, mga kabida, ito hong si Senator Erwin Tulfo, biglang nawala si Lacson, see? Anong ibig sabihin po doon? Hindi niya nagustuhan? Mga kabida? Na inilabas po ni Marcoleta, ito pong kanyang witness?
na nagbulgar po sa pangalan po mga kabida, no, ni Zaldico at saka ni dating Speaker Romualdez. Pero nga sinabi po si Senator Lacson, posible hong makasuhan po daw ng perjury ito pong si Gudesa po mga kabida. Unang-una, ano bang pakialam po ni Lacson doon ho sa perjury? Kasi it's between Gudesa and the lawyer lang yun. Wala hong pakialam dapat yung Senate Blue Ribbon Committee kasi po, unang-una, yung testimonya po ni Gudesa po mga kabida, valid yun eh. Dahil ho, nakapanumpa po siya sa harap mismo ng mga senador. Okay? Under oath po yun. So wala hong problema yung testimonya na yun. Kahit na po yung affidavit na binasa po ni Gudesa ay defective, allegedly defective, mga kabida, walang kwenta yun. Basta ang importante doon, nanumpa po siya sa harap ng mga senador na nagsabi po siya ng totoo at pawang katotohanan lang po, mga kabida. Diba? So, yun yung punto po ni Marcoleta. Bakit tayo mag-away-away? Iisa lang yung goal natin. Okay? Na malaman po natin sino ba talaga yung utak po dito, sino yung mastermind dito sa corruption na ito. Kasi, yung corruption issue po ay hindi lang po grupo po ni Marcoleta o grupo po ni Lacson ang apektado po dito. Lahat po mga kabida ay apektado po dito. Mula sa pinakamaliit po na sektor po ng lipunan, hanggang sa pinakataas, apektado. Puwera na lang po, doon po sa mga sangkot po sa pagnanakaw po mga kabida na naging dahilan po kung bakit apektado ito pong mga Pilipino, sa issue po ng corruption. Okay? So, yun po, mga kabida, sana, mag-iba yung direction po ng Senate Blue Ribbon Committee at aayon po doon sa goal, mga kabida, na hanapin yung katotohanan at hindi ho pagtakpan ang katotohanan po. Okay? Yun yung aasahan po natin. At saka pangalawa, dapat hindi ho tumigil ang Senate po sa investigasyon dahil lang po dito sa ICI, Tama yun si Senador Marcoleta, mga kabida. Iba yung Senado. Meron pong independence yan, separation of powers, ng executive at saka legislative branch. Magkaiba po yun. Kung meron man pong investigasyon na ginawa ito pong executive branch, dapat hindi ho tumigil po ang investigasyon po ng legislative branch po dito. Ang ginawa po ng House po, mga kabida, gusto ho nilang i-terminate. Okay? Dahil ipaubaya doon nila ito sa executive branch. Hindi naman po tama yun eh. Para bang sinabi na yuyuko po sila sa executive branch dito, mga kabida? Tama po si Marcoleta, mga kabida, na dapat ipairal po yung independence ng legislative branch. Particular na po ito kong Senado, mga kabida. So para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito? Please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.